Alam mo ba na pwede ka nang gumawa ng content na parang may sarili kang team, kahit mag-isa ka lang? Mula sa script, thumbnail, pati na rin SEO tags and hashtags. AI na ang bahala. Kaya kung sawa ka na sa paulit-ulit na paggawa ng content, o gusto mo lang mapabilis yung proseso nang hindi nababawasan yung quality, well, this video is for you. Let's unlock the power of AI sa content creation. What is up mga kabady? I'm Joben and welcome sa TricksBuddy PH. So another day, another YouTube tips na naman ang i-share ko sa inyo. Sa video nga na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nakakatulong ang AI sa kabuuang proseso ng paggawa ng content. Hindi lamang dito sa YouTube, kundi pati na rin sa iba pang social media platform. And also, sasabihin ko din sa inyo yung mga negatibong epekto nito. Kung mapapansin niyo, sobrang dami ng mga naglalabasan ng mga AI video, tulad na lamang ng mga ito. Hindi ito totoo, okay? Peke lahat ito. Si Vixen ang gumawa ng prank na to. At minsan, ang hirap nang i-determine ang totoo sa hindi. Kasi nga, sobrang realistic na ng mga AI-generated videos ngayon. Pero, hindi yan ang ituturo ko sa inyo. This one, for sure, malaki ang may tutulong nito sa workflow ninyo. So tara, let's start with the art tutorial. So magsimula tayo dito sa pinakaunang step, Okay, yung pag-iisip ng idea. Dati kailangan mo ng inspirasyon, research, o minsan brainstorm ng matagal. So gamit nga na si ChatGPT o iba pang idea generation tools, pwede ka nang humingi ng mga listahan ng mga trending topics ngayon. Okay, so sample natin to. So bibigyan ko kayo ng example, So punta lang tayo dito kay ChatGPT and then maglagay lang tayo ng prompt dito. Kunwari ito. So dito nga nagsabi ako kay ChatGPT na give me 10 YouTube video ideas for a beginner content creator on how long a YouTube video should be. Okay. So, i-click lang natin tong enter and then tingnan natin. Ayan. So, ito yung mga sinuggest or binigay ni ChatGPT sa akin. Ayan. So, yung number 1, how long should a YouTube video be in 2025 real data? And then, short versus long videos. So, pipili ka na lang kung ano yung trip mo dito. For example, ito yung napili ko. Ito yung number 1. Okay, so ikakopy lang natin to. Ayan, i-copy lang natin yan. Kasi gagamitin natin mamaya as prompt natin sa script natin. So, next is script writing. So, dito pa rin tayo kay ChatGPT, guys, Kung nahihirapan ka magsimula o gusto mo lang ng draft agad, AI can do it for you. Okay, so ganito lang. Magbibigay lang tayo ulit ng prompt. So, yung kinapin natin kanina, guys, Okay. Maglagay lang tayo ng prompt dito. So, magsasabi lang ako kay ChatGPT na write a 1-minute script about. Tapos, idugtong lang natin yung kinapin natin kanina. Okay, so wait, i-copy lang ulit natin to. Tapos i-paste natin dito. Idugtong lang natin dito sa unang prompt na nilagay natin. Write a 1-minute script about, tapos dugtong natin to. Ayan, so ito na siya, So, ang sabi ko dito, write a 1-minute script about how long should a YouTube video be in 2025 real data. Okay, so enter lang natin to. Ayan, so ito yung binigay ni ChatGPT sa atin na script. So kung makikita nyo nga dito, mayroon siyang timestamps and then meron ditong hook. Ayan, so kompleto siya, guys. Hanggang outro yan. Ayan. So sabihin natin dito, translate natin Tagalog. Translate into Tagalog. Yan. So, sinasabihan natin si ChatGPT na gawin Tagalog yung script na binigay sa atin. Ayan. So, ito na yung script natin, guys, Ayan. So, in seconds, meron na tayong outline. Siyempre, kailangan mo pa rin na i-edit ito para may personal touch ka. Pero, at least, hindi ka nagsisimula from scratch.
So, ang gagawin natin, mula dito, yan, i-copy lang natin to hanggang dito. Yan. So, i-copy natin yan. And then, yan na yung gagamitin natin na script. And then, pwede mo itong ilagay sa notes sa cellphone mo o sa mismong computer. Okay, so isend mo lang yan sa messenger mo or kahit saang na pwede mong makita yung script na to. So, ang ginagawa ko, sinesend ko lang sa messenger ko yan. Then, kinakopy ko, nilalagay ko sa notes sa cellphone ko. So, ganun yung ginagawa ko para mas mabilis yung workflow. Ayan, so next, gagawa tayo ng thumbnail. Okay, so para mas mapabilis yung paggawa natin ng thumbnail, punta lang tayo dito. Okay, so may tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail. So, i-search nyo lang dito is vidIQ. Ayan. So, search nyo lang vidIQ, thumbnails. Ayan, so kung makikita nyo dito, may mga nagawa na ako na thumbnail. Okay, so ang gagawin natin, magde-describe tayo dito. Okay, so sasabihin natin kung ano yung gusto natin mangyari sa thumbnail natin. And pwede ka rin maglagay ng picture dito. Ayan, kunwari, so i-click natin yan. And then dito pala, pwede mo itong i-edit. Ayan, pwede mong i-edit yan. Pwede mo tanggalan ng background kung hindi pa natatanggal yung background ng picture or ng image. Ang maganda dito, sobrang ganda nung pagkatanggal niya ng background. Sobrang linis. So, ang ganda niyang gamitin as thumbnail. So, i-click lang natin itong attach subject. Ayan. So, i-click natin to. So, ito yung gagamitin natin. Click continue. Tapos, i-describe natin yung gusto natin mangyari sa thumbnail natin. So, kunwari, sabihan natin si vidIQ na, okay, so create thumbnail. Okay. Using this image. Okay, using this image. Tapos, sabihin natin dito na tanggalin natin to. Image about how long, okay, how long a YouTube video should be. Ayan. So, pwede na muna yan. Tignan natin. Kasi meron kang 3 attempts dito. Meron kang 3 beses na pwede mong gamitin ito kada araw. So, every day nagre-refresh siya. So, kinabukasan, pwede mo siya ulit gamitin for 3 times. Okay, so ngayon, pwede muna natin itry ito. Click natin yung create, no? So, hihintayin mo lang siya. Creating na yan. So, gine-generate ni vidIQ yung image natin at yung binigay natin na prompt para gumawa ng isang YouTube thumbnail. Okay, so mabilis lang naman yan. Hintayin lang natin. Ayan. So, ito yung binigay sa atin. Ayan. So, kung makikita nyo, high quality yung binibigay sa atin na thumbnail ni vidIQ. Okay? So, pwede na natin gamitin to. Ang gagawin lang natin is i-save lang natin to. Click natin tong save dito. Ayan. So, masisave na yan sa, natin, sa computer natin. So, sa mga hindi nakakaalam sa YouTube, pwede kang maglagay ng 2 thumbnails or higit pa. Kasi, parang tinetest ni YouTube kung ano yung mas effective na thumbnail para sa video na yun. Okay? So, after ilang weeks, then lalabas yung results kung ilan yung, or kung alin yung mas effective na thumbnail para sa video mo. And ayan, so nakagawa na tayo ng thumbnail guys, ano? So, napakabilis lang. So, ngayon, punta na tayo dito sa next step natin, ano? Which is, gagawa tayo ng title, description,
and SEO tags and hashtags. Gamit lang din si ChatGPT. Gamit ang AI. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa pinakaunang prompt na binigay natin kay ChatGPT. And then, i-copy lang natin yan. Ayan, so na-copy na natin. Tapos, dito, mag-type tayo na Tagalogin na lang natin guys, ano? Kasi mas maganda na Tagalog yung gagamitin natin na title and description. Pati na rin yung mga hashtags and tags. Okay? So, sabihan lang natin si ChatGPT na magbigay ka ng magandang title, description, SEO tags, at hashtags and hashtags. Yan. So, ang sabi ko dito kay ChatGPT is magbigay siya ng magandang title, description, SEO tags, and hashtags. Tapos, dugtong natin yung kinapi natin kanina. Tungkol, ayan, sabihin natin dito, tungkol dito. Ayan. Tapos, i-paste na natin yung prompt natin kanina. Ayan, alisin natin to, no? Hanggang dito lang. Ayan. Hanggang dyan lang. Ayan. So, ang sabi ko dito, magbigay ka ng magandang title, description, SEO tags, and hashtags tungkol dito. How long a YouTube video should be. Ayan. So, pwede na natin i-enter to. Ayan. So, nagbibigay dito si ChatGPT ng magandang title. So, nagbigay siya dito ng 5 options sa atin. So, yung option number 1 is, how long should a YouTube video in 2025? Real data. Gaano dapat kahaba ang YouTube video? Beginner's Guide 2025. So, mas maganda to. Para sa akin, okay yan. Pwede rin yung number 1, ano? And then, yung description natin, ito, pwede to. Ayan, gaano ba dapat kahaba ang isang YouTube video? Ayan, so basahin nyo na lang, guys. Ayan. So, pwede na natin gamitin to sa description natin. And then, ito naman yung SEO tags na binigay sa atin. So, ito yung mga keywords, kumbaga, para pag nag-search yung mga tao sa YouTube is lalabas yung video mo. Kunwari, nag-search sila ng specific na word. Ayan. So, kunwari, ito, YouTube video link 2025. Yan yung sinearch nila. May tendency na lalabas sa homepage nila yung video mo. So, isasuggest na YouTube yung video mo. So, ganun gumagana yung SEO tags and hashtags. So, napaka-importante niyan, guys. Lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Ayan. So, ito rin yung mga hashtags na binigay sa atin. So, ang gagawin mo lang dyan is ikakopy mo lang yan. Ayan. Pati dito, ikakopy mo lang din to. So ngayon, nandito tayo sa ating YouTube studio, no? Tapos, punta tayo dito sa settings. Ituturo ko sa inyo yung ginagawa ko para mas mapabilis yung workflow ko sa pag-upload. Ayan. Nandito na tayo sa settings and then click nyo tong upload defaults. Ayan. So, nandito yung title, description, and then nandito na lahat. And then yung tags natin. So, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagamitin si ChatGPT dito. Yan. So, halimbawa, dito sa title natin, tanggalin natin to. Yan. Alisin natin to. Tapos, click natin tong gusto natin dito. Copy natin yung gusto natin na title. So, kunwari, ito yung napili natin, ano, na title. Ayan, itong
gaano dapat kahaba ang YouTube video? Beginner's Guide 2025. Okay, so i-copy lang natin yan and then i-paste natin dito sa title natin dito sa upload defaults. Ayan. So, di ba? Ganun lang kabilis. May title na tayo. And then, eto naman sa description. Alisin lang natin to. Ayan. Alisin lang natin yan. So, i-copy natin tong binigay sa atin ni ChatGPT na description. Ayan. So, i-copy natin yan. Tapos, balik tayo dito sa upload default sa description and then i-paste natin dito. Ayan. So, may description na tayo dito. And then, ang gagawin natin, punta tayo dito. Copy natin yung SEO tags. Ayan. 40 plus to. So, i-copy lang natin to. Copy code. And then, balik tayo dito sa description. Ayan. Dito tayo sa description. Ayan. Tapos, i-paste lang natin yung SEO tags natin. Ayan. So, nakalagay siya dito, yung mga keyword. Para at least, pagka nag-search yung mga viewers natin, pag nag-search yung mga tao sa YouTube for a specific word, may chance na mai-recommend or maipakita ni YouTube yung video mo. Ayan. So, ang next natin is dito, i-copy din natin itong binigay sa atin ni ChatGPT na hashtags. So, i-copy natin yan. And then, punta tayo dito. So, i-paste lang natin yung kinopy natin na yan, yung mga hashtags. Okay. So, kompleto na. So, meron pa tayong gagawin dyan. Okay. And then, dito naman sa tags, tanggalin lang natin to. X lang natin to. And then, balik tayo dito kay ChatGPT. Okay. So, liitan ko lang to. Ayan. Balik tayo dito kay ChatGPT. Tapos, i-copy lang natin one by one ito. Ayan. Kada word or kada paragraph. And then, copy natin. Tapos, punta tayo dito sa tags. And then, i-paste natin. Ayan. So, ganun lang kasimple maglagay ng mga tags. And then, balik ulit tayo dito. Ayan. Hanggang doon sa comma. Tapos, dito, balik ulit tayo. I-paste natin. Ayan. Ayan. Nasa makita natin yung hanggang comma. Ayan. Tapos dito, copy ulit natin to hanggang dito sa comma. Ayan. So, ganun lang. Kakopy mo lang. Kakopy mo lang. Tapos, ipapaste mo dito. Okay, wait. Ayan, i-copy natin. Tapos, paste. Ayan. Tapos, dito, copy ulit natin to. Ayan. Pwede kang maglagay dito hanggang 500 words. Okay. Dito kay tags. Okay. So, kung makikita nyo, naka 93 pa lang tayo. Okay. So, nadadagdagan yung character natin dito. So, hanggang 500 characters or 500 letters yung pwede natin ilagay dito. So, i-maximize natin yan hanggat maaari, ano? So, copy natin yan. Dapat na ma-maximize natin to guys, ano? Malaking tulong pa rin to. Ayan. So, i-paste lang ulit natin dito. Ayan. So, nalagay na natin dito guys. No? So, ito naman, YouTube Shorts length. Ayan, dito lang siya. Ayan. So, i-copy natin. Tapos, punta ulit tayo dito. Paste natin. Ayan. Hanggang sa matapos yan, guys, ano? Ganun lang. And then, kung okay na sa'yo yan, i-save mo na.
Pero mas maganda, gamitin mo ng or i-maximize mo to para mas maganda yung results natin. So sabi ng iba, wala naman daw epekto to, pero for me, malaki yung epekto nito para ma-rank yung mga video natin. So kunwari okay na para sa atin yan, save lang natin to. Okay. Save lang natin. So kapag nag-upload tayo, kunwari maglagay tayo ng video, no? So, kunwari, ayan, nakalagay na yung ano natin. Nakalagay na yung title natin dito. Kumbaga, naka-preset na siya. Ayan. Ito na yung title, description, tapos yung mga SEO tags natin, pati yung hashtags. So, kompleto na siya, guys. And then dito, lagay natin yung thumbnail na ginawa natin kanina. Okay, so nandito lang yun sa download. Ayan. Click natin to. Tapos, pwede natin itong mag-test and compare. So, pwede pa tayong magdagdag dito ng isa pang thumbnail. Ayan. So, kung makikita nyo, dalawa na yung thumbnail natin dito. And then, uploading na rin yung video natin. Ayan. So, kung makikita nyo, diba? Dalawa yung thumbnail. Tapos, dito, pwede tayo maglagay ng playlist. So, kunwari, dito sa YouTube tutorials natin. Then, click done. Tapos, next. Tapos, monetization. Ito is para lang sa mga monetize na yung channel. Okay. So, kung part ka na ng YouTube Partnership Program, meron ka ng option ito. Pero kung wala, hanggang dito ka lang sa video elements, wala itong monetization. Okay. So, kung monetize na yung channel mo, click mo lang to and then done. Tapos, sa visual, ad suitability, dito pala sa monetization is pwede kang yun yung kapag 8 minutes pataas na yung video, pwede kang maglagay ng mid-rolls. Okay. So, kung gusto mo maglagay ng mid-rolls, ayan, pwede dito. So, hindi na natin pag-uusapan yan ngayon. And then, sa ad suitability, click mo lang tong box dito and then submit rating. Tapos sa video elements, pwede kang maglagay ng mga end screen mo dito. Ayan. So, pwede kang maglagay ng end screen. So, discard lang natin yan. Tapos, cards. Pwede kang maglagay ng cards. So, yun yung mga lumalabas dito sa kuwari ito. Ayan. Ayan. So, ganun yung cards, guys, no? So, siya yung lumalabas sa upper left corner ng ating mga upper right, hindi ko alam. Upper right corner ng ating mga screen kapag nanonood tayo ng video, yung sinasuggest sa atin na video. Ayan. Kunwari, meron ka sinabi na gusto nyo panoorin itong video na to. Ayan. Pwede nyo siyang ilagay dito. Okay. So, next. Dito naman sa checks. Ayan. Pagkatapos mag-uploading yan is magpa-processing to 4K kung 4K yung video na ginawa mo. And then after processing to 4K is magche-checking pa yan. So, chine-check yan kung may copyright or suitable ba siya lagyan ng ads. So, yun. Yun yung dito kay checks. And then dito sa visibility, ayan, pwede mong iset into private muna para if ever magka-violation ka or magka-copyright is hindi pa siya napapublish. Okay? So, pwede mo siyang i-private. And then, pwede mo siyang i-unlisted. Ayan. So, naipaliwanag ko naman ito sa isang video ko. So, kung gusto nyo panoorin nyo, click nyo lang itong link na nandito sa itaas. Ayan. Ayan siya. So, ganyan lang kasimple mag-upload, guys. Simula pag-iisip ng idea hanggang sa pag-upload is gamit natin si AI or si ChatGPT. Ayan. So, i-back natin to.
Cancel lang natin yan. Cancel upload. Kasi hindi naman talaga natin yan i-upload. So, ginawa ko lang tong tutorial na to para sa kung paano nakakatulong yung AI sa paggawa natin ng content mula pag-iisip ng idea hanggang pag-upload. Ayan. So, alisin lang natin to. And then, lakihan natin tong si ChatGPT. So, tapos ko nang sabihin sa inyo kung paano tayo natutulungan ni AI para sa paggawa natin ng content. Ngayon, sasabihin ko na yung mga masasamang epekto nito or yung mga negatibong epekto nito sa atin bilang isang content creator. Okay? So, ask lang tayo kay ChatGPT na sabihin natin dito yung mga negatibong epekto. Mali na itatype ko. Sorry guys. Epekto ng paggamit ng AI sa paggawa ng content. Tapos enter lang natin. Ayan. So, nagsabi ako dito kay ChatGPT na ibigay sa akin yung mga negatibong epekto ng paggamit ng AI sa paggawa ng content. So, ito yung mga sinabi sa atin ni ChatGPT. So, yung mga negatibong epekto ng paggamit ng AI sa paggawa ng content. So, yung number 1, kawalan ng orihinalidad. So, kapag masyadong umaasa sa AI is nawawala ang personal touch at originality ng content, nagiging template-based o generic ang mga paggawa. Okay? So, yun yung isa sa mga negatibong epekto ng paggamit ng AI. So, yung number 2 naman natin, ayan. So, yung number 2, mababang engagement mula sa audience. Dahil halatang AI-generated, hindi nakakabuo ng tunay na koneksyon sa viewers. Maaaring mawalan ng interes ang audience kung parang robotic ang dating ng content. So, ito guys is para doon sa mga talagang totally AI yung pinapagana nila. Kumbaga, mga faceless channel, mga AI-generated videos talaga. Pero yung sa atin naman is ginagamit lang natin siya para lang magkaroon ng script, makapag-isip ng title, makapag-isip ng idea, kumbaga. And then, hindi naman totally AI yung pinapagana natin. Siyempre, tayo pa rin yung humaharap, tayo pa rin yung nagvi-video. So, mas maganda yung gano'n na lang kaysa totally AI na yung gamitin mo. Although, meron naman talagang mga nagsasucess na mga channel na gumagawa nito, gumagamit ng AI. So, maraming mga channel ngayon na ganyan, AI-generated videos. Mga faceless channel, guys. Mga automation, YouTube automation, guys. So, yung number 3 naman natin is maling impormasyon. Hindi palaging tama ang output ng AI. Kung hindi maingat, pwede kang makapag-share ng misleading o outdated na impormasyon na makakasira sa credibility mo. So, yung number 4, over-reliance sa AI. Masyadong umaasa sa AI, guys. Okay, so ang sobrang pagtitiwala sa AI ay maaaring humantong sa pagbaba ng sariling creativity, research skills, at storytelling ability ng creator. So, yun yung downside ng paggamit ng AI. Masyado tayong nagre-rely na lang sa kanya. So, wala na tayong sariling touch. Kumbaga, hindi na tayo nag-iisip. Inaasa na lang natin lahat kay AI. Okay, so yun. And then, ethical at copyright issues. May mga AI tools na gumagawa ng content na based sa existing content ng ibang tao. Pwede itong magdulot ng plagiarism o copyright claims. Yun ang hindi maganda, guys. Okay.
So honestly, napakahirap kapag nagkaroon ka ng copyright claims. Okay, so pwedeng ma-restrict yung channel mo, and then yung masamang epekto yun sa channel natin, guys. Okay, so dito naman tayo sa number 6, guys, panganib sa kalagayan ng trabaho ng tao. Dahil sa AI automation, nababawasan ang demand para sa mga graphic designers, scriptwriters, editors, at iba pang creatives. And then yung number 7 natin, ayan, pagka pare-pareho ng nilalaman. Dahil maraming gumagamit ng AI, nagkakaroon ng content saturation kung saan halos magkakapareho na ang topic, format, at delivery. Okay, so yun nga yung isa sa mga nabanggit kanina na parang wala ka ng originality. Kumbaga pare-parehas na lang, guys, no? Ayan, so ito yung mga masasamang epekto, guys, no? So wala namang masama na gumamit ng AI, basta maging responsable lang tayo sa paggamit nito. So as you can see, AI is not just a trend. It's a tool. Hindi siya para palitan ka, kundi para tulungan ka na mas maging efficient at creative. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng full team para makagawa ka ng quality content. AI na ang kapartner mo. I hope this video helps you, and kung gusto mo pa ng iba pang YouTube tips, click mo lang yung video na lalabas after nito. So don't forget to like, subscribe, and hit that bell. Thanks for watching, and see you on the next one. Peace!